eto na, wag na nating patagalin pa. On the line ang atin pong bisita ngayon, si Attorney Jericho Angelo P. Galvez, isa pong election lawyer. So yan, magandang umaga po, Attorney Jericho. And si Bong Boquier po, welcome to our program, Attorney, for the many times. Ayan, Attorney. So welcome to our program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers. Go ahead, Attorney. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Kabong Boquier. Long time no see. Okay. Long time no see din, Attorney. Anyway, Attorney, pag-usapan natin, ito nga pong issue ngayon regarding sa election. Kasi, yun nga po, nabanggit ko na kanina, parang fixed na yung decision ng COMELEC na sa November 2 na yung election. Tapos yung iba naman nagtatalo, parang ayaw nila sa November 2 na election sa BSKE. Ngayon, Attorney, ito yung una kong tanong. Sa simple pong salita, Attorney Jericho, bakit sinabi ng Supreme Court na legal ang paglipat ng BSKE sa November 26 sa November 2026 kahit sinabi nila noong 2023 na bawal pong i-postpone ang election kung walang compelling reason? Ano po ang paliwanag doon, Attorney? Yung paliwanag dyan, Kabombo, is yung decision nila sa kaso ng Makalintal versus sa COMELEC. Nung kinwestiyon ni Atty. Makalintal yung paglipat o yung batas na Republic Act 12232 na nagseset ng term na nililipat yung term na magsisimula dapat sa election sa November 2, 2026. Kaya lang, ang sabi ni Atty. Makalintal, teka, it's a form of postponement yung election para sa November 2025. Ang sabi ng Supreme Court, teka, hindi. Simpleng bagay. Ang ginawang batas ng Kongreso nung Republic Act 12232 ay term fixing, which is allowed by the Constitution. Kung makikita mo yung Constitution natin, sinasabi na ang mag-fix ng barangay, ng term ng barangay election, barangay officials natin ay ang Kongreso. So, in-exercise lamang ng Kongreso yung kanilang kapangyarihan na i-fix yung term ng mga barangay official sa November, na magsisimula sa election sa November 2. So, hindi siya actually postponement. Siya ay term fixing. Finifix nung Kongreso yung term. Ginawa nilang 4 years yan no? Ginawa nilang 4 years. So hindi siya actually postponement. Rather, it's term fixing, which is allowed by the Constitution. Oh, okay po yun. Ito, Attorney, dyan tayo, Attorney, sa term fixing and sa postponement. Para lang nakakasubaybay sa atin, Attorney, yung mga audience natin ngayon. Ano po ba, Attorney, yung pagkakaiba ng dalawa, yung postponement law and itong term fixing or term setting law? Legally, Attorney, and bakit mahalaga ito, Attorney Jericho? Well, actually, meron silang pagkakatulad. Yung postponement is pinapahinto mo lang, pansamantala. Inilipat mo sa ibang araw, sa ibang oras, sa ibang panahon yung eleksyon. Yung term fixing naman ay you're setting a term. So dito sa Republic Act 1223, ginawa nilang 4 years yung term. Di ba? Usually 3 years yan dati. So ngayon ginagawa nilang 4 years yung term. So binibigyan nila sineset nila yung hanggang kailan pwedeng manungkulan yung isang barangay official. Yung postponement, pinagpapaliban lang nila saglit kung kailan tayo mag-e-elect. Yung term sharing, term fixing is nagbibigay sila ng sapat na panahon kung kailan manunungkulan yung mga tao, yung mga election, mga officers na binoboto natin. So yun ang pinagkaiba niyan. Yung isa, merely pinagpapaliban, yung isa, binibigay mo yung termino kung saan sila maninilbihan. Okay po. Very well said, Attorney Jericho. Eto, Attorney, nabigo po dito yung, sa pagkakaalam ko lang, Attorney, correct me if I'm wrong, parang nabigo yung petition ni Attorney Makalintal na gamitin, Attorney, yung 2023 versus Makalintal versus COMELEC ruling. Pero bakit hindi, Attorney, nag-apply ang guidelines dito, Attorney Jericho? Hindi nag-apply yung guidelines dun sa unang Makalintal case kasi nga hindi siya kinonsider ng Supreme Court as postponement.
yung guidelines na kailangan may compelling reason, na hindi dapat mababiolate yung right to suffrage, may substantial reason ka to postpone the election, hindi siya in-apply ng Supreme Court dito sa pangalawang makalintal case, dito sa Republic Act 12232 kasi nga hindi siya considered as a postponement of election. It was considered as a term fixing which is a valid exercise ng Kongreso ng kanyang kapangyarihan under the Constitution. Okay po. Eto, attorney, malaman lang namin, final and executory na ba yung decision po ng Supreme Court? May motion for reconsideration pa ba, attorney, na pwedeng i-file yung mga petitioners para ibalik sa, halimbawa, sa December 2026, attorney, yung ito nga po sa election na ito, attorney Jericho? Actually, final and final and executory kasi hindi ako naging aware kung nag-file ng motion for reconsideration si Attorney Macalintal at si Attorney Hidalgo yata yung isang nag-file dyan. Kaya lang kasi medyo madalang na nagkakaroon ng pag-reverse ng Supreme Court sa motion for reconsideration na usually nasusustain lang naman nila yung original nilang decision. As of now, ang present situation natin dapat matuloy. No absence of any act or positive action from the administration to postpone the November 2, 2026. As of now, dapat itutuloy pa rin dapat yan. Itutuloy pa rin dapat yung November 2, 2026 election. Okay po. Puntahan natin, attorney, yung mga implications or epekto sa barangay officials and even sa mga botante. Dahil sa isyung ito, attorney, extended yung term ng incumbent barangay and SK officials hanggang, November 2026. Ang tanong ko dito, attorney, legal po ba yung quote-unquote holdover capacity na yun? And hindi na ito undue advantage para sa kanila, attorney Jericho? Well, kung titingnan mo, no, legally speaking, may basis. No, legally speaking, may basis yan na i-extend yung kanilang paghawak dun sa kanilang mga opisina. Ang problema dyan kasi, you are depriving the people of the right to choose or to change. Kasi ang election is a manner of remedy. Kung ayaw mo na yung namumuno sa'yo, kaya nga may election para mapalitan mo siya eh. Pero habang pinatatagal mo siya, habang hindi mo siya binibigyan ng opportunity, nawawalan yung kanyang karapatan para palitan yung namumuno doon sa kanilang barangay. So, yun yung isa sa implication yan. Yung legal aspect, walang problema. Pwede yan. Extend nila kung hanggang kailan nila gusto, subject siyempre to some constitutional and statutory limitation. Pero ang mas malaking epekto dyan is dun sa mga botante. Paano nila papalitan? Yung nakaupo dun ngayon kung ayaw na nila, di ba? Paano nila itatama yung mga maling ginagawa nun kung hindi mo siya isa-subject sa election? Kasi habang walang fear of being subject to another vote, siyempre hindi alam niya na kahit anong gawin ko dito hindi man ako basta-basta mapapalitan eh kasi hindi pa magkakaroon ng eleksyon eh. So yun ang isang implication diyan na nakikita ko other than the legal and the political aspect. Okay. Ito po, attorney, isa pa po. 4 years na, kung hindi ako nagkakamali, attorney, 4 years na yung term ngayon mula 3 years dati. Hindi ba ito, attorney, paglabag sa karapatan ng mga botante na pumili ng leader every 3 years? And ang rinig ko dito, attorney, sagot ng Supreme Court parang hindi raw eh. Bakit, attorney? Kasi yung pag-fix nga ng term ng mga barangay official is granted dyan or nasa kapangyarihan niya ng Kongreso. So subject to their discretion. So hindi mo basta-basta pwede questionin yung wisdom ng ating House of Representatives tsaka ng Philippine Senate sa pagsiset nila ng term kasi granted sa kanila yun. Unlike yung term ng presidente, yung term ng vice president, ng senador, fixes ng constitution yan eh. Pero ito subject to sa discretion ng Kongreso. So kung ano man sabihin ng Kongreso, nakapasa, napirmahan, naging batas, pinag-isipan nila yon. May dahilan sila kung bakit nila ina-extend yun. So hindi siya basta-basta pwedeng sabihin unfair, hindi siya basta-basta pwedeng sabihin you're depriving them the right to choose. Kaya nga, yung sabi ko kanina, ang problema dito doon sa babae. Paano kung may problema na yung barangay captain mo at mapapalitan mo pa lang siya after 4-5 years, di ba?
paano mo i-cure yung defect na yon? Yun ang dapat tingnan. Kasi hindi na lahat ng barangay officials maayos eh. Kaya nga may election to change. The opportunity to change the system kung may dapat palitan. Okay po. So ito, attorney, dito pa, punta tayo sa sangguniang kabataan. Kasi sa SK, attorney, parang bawal na yung consecutive terms. Paano ito, attorney, makakaapekto sa mga incumbent SK na nagbabalak tumakbo ulit, attorney? Ulit? Ulit. Ay, okay po, opo. So ito, sa SK kasi, attorney, parang bawal na po yung consecutive terms. Paano yun, attorney, makakaapekto sa mga incumbent SK na nagbabalak tumakbo ulit, attorney Jericho? Ang problema kasi sa SK is subject yan sa age limitation. No? So, usually kung 18 ka plus another 4, baka hindi ka na pumasok dun sa age qualification nung SK, no? Kaya minsan, kaya nila pinagbawal yan kasi ang SK is limited only for the youth, kabataan. No, unlike yan yung barangay chairman, unlike yung mayor na kahit 70, 90, 95 years old, pwede silang tumakbo. Pero ito, yung pagsisilbihan kasi nilang grupo o segment ng society ay limited lang sa mga kabataan. Kung hindi mo siya bibigyan ng age limitation at saka term limitation, baka hindi ka na youth, pero kino-consider mo yung sarili mo as SK chairman. 35 years old ka na, 40 years old ka na, SK chairman pa rin yung tinatakbuhan mo, di ba? So, isa yon nasa limitation kung bakit nila nilagyan ng age tsaka ng term limitation yung batas. Okay po yun. Very well said, attorney. So punta tayo, attorney, sa preparation itong COMELEC and possibility ng another postponement. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, attorney, parang 85% na ang printed na ballots para sa November 2026 election. Ibig sabihin ba nito, attorney, tuloy na talaga? Wala nang atrasan sa November 2 yung election, attorney? Ako hindi pa ako sigurado. Sana sa mga election lawyer, pinagdadasal namin matuloy yung election kasi siyempre trabaho yan. Pero kung titingnan mo yung political environment ngayon, may gusto na wag ituloy at may gusto na ituloy. So yung balota naman kasi hindi pa yan sapat na dahilan para ipagpatuloy yung election. Siyempre, nandun pa rin yan sa Kongreso, nasa Presidente, nasa administrasyon, nasa iba-ibang mga politiko. Kung gusto nila ituloy. Lalo na kasi, isang nakikita ko 2028 malapit na. Diba? So, kailangan nila ng kakampi. Sabi niya, sige, ipopostpone namin yung election, kampihan mo kami. Isa siya naisip ko, no? Pwede maging strategy ng mga local, ng mga officials natin, panghikayat na magkaroon ng kakampi sa susunod na 2028 election. Opo. Ito, attorney, sunod kong tanong, may nakabinbin pa bang panukala, Attorney Jericho, sa Kongreso na i-postpone ulit ang BSKE sa 2028 o 2029? Kung meron, attorney, kakayanin ba nila considering itong SC ruling, Attorney Jericho? Wala pa akong alam na naka-file pero may nabalitaan ako na may magpa-file daw, no? Isang congressman from the Visayas is going to file. Nabalitaan ko lang, chismis lang so hindi siya verified. Nabalitaan ko lang, don't quote me for this, pero may magpa-file daw yata na isang congressman to postpone the 2026 election. The problem now is kung masasatisfy nila yung guidelines and the first Makalintal versus COMELEC ruling. Kasi yung the first Makalintal ruling, medyo strict yung guidelines na binigay doon ng Supreme Court na kailangan mo ng substantial, compelling reason. Hindi basta-basta yung dahil magkakaroon ng divisiveness, magkakaroon ng failure of election dahil na hindi man sila sigurado. Hindi sapat yun na dahilan. No? Kailangan daw substantial and compelling. Pero hindi nila sinabi kung ano yung substantial and compelling. So it's on the part of the Congress now to prove na merong reason na substantial para i-postpone yung susunod na election.
Opo, 'yun. Eto attorney, kung halimbawa magkaroon ng national emergency o halimbawa calamity sa October 2026 tulad nung Typhoon Christine, puwede ba bang i-postpone yung ng COMELEC ang November 2 BSKE, attorney? Ano ang requirements under the law dito, attorney? Tingnan mo yung mga nakaraang eleksyon, no? We have a pandemic in 2022 pero natuloy yung eleksyon, di ba? May pandemic yan during the time ng Lenny versus Bongbong Marcos. May eleksyon yan. During the time ng Typhoon Yolanda yata yun, may barangay election din noong panahon na yun. Pero ang na-postpone lang is yung part kung saan apektado sila nung bagyo. Pero dito sa Metro Manila, dyan sa Mindanao, kung hindi naman saan nagkaroon ng problemang malaki, natuloy yung eleksyon. So, under the Constitution, the COMELEC has the power to postpone election sa mga political subdivision. Pwede lang sabihin, dahil may bagyo dyan, dahil nagkaroon ng calamity dyan, wag na muna nating ituloy ngayong November 2. Pero pwede namang hindi for the whole Philippines. Pwede pipiliin mo lang yung mga lugar. Kung sasabihin mo, tulad ng pandemic noong 2022, bakit nagkaroon tayo ng eleksyon noong 2022? May pandemic noon. Nakaya natin eh. So, ibig sabihin, kakayaan uli. Ngayon, anong crisis natin? Yung gasolina. Diba? Pero sabi naman ng Malacanang, may sapat na pondo para solusyonan yung problema sa gasolina. Diba? So, hindi siya yung crisis na makakapag-prevent sa atin to go to the polling places and register our vote on November 2. Kung magkaroon man ng mga calamities, sinasabi mo kanina, hindi siya sapat para itigil sa buong Pilipinas. Limit specific places kung saan nangyari yung problema. Opo, 'yun. Eto attorney, napapansin ko lang mula 2016, halos sunod-sunod na yung postponement ng Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Eto ba attorney, Tama. makakasama ba ito sa regular or periodic elections? O yan, na ginagarantiya ng Constitution, attorney? Well, sabi ko nga kanina, magkaiba kasi ang treatment sa yung ating national and local election, yung na inagawa natin every 3 years, tsaka dito sa barangay. Kasi yung barangay nga, pwede mong laruin eh. Kasi pwede siyang i-determine ng Kongreso by mere passing of a law. No? Yung termino nitong mga barangay officials natin. Ang nagkakaroon lang nga tayo ng problema is yung to correct nga yung sistema. Kung may problema ka dun sa barangay mo, ayaw mo na siya, corrupt siya, hindi siya nagtatrabaho, hindi siya umattend ng mga session, hindi nagbibigay ng tamang barangay ordinances, hindi mo siya maitatama. Sabi mo, from 2016 up to now, ilang barangay election ba na experience natin? Isa? Dalawa? Ibig sabihin, for the last 10 years, di ba? Hindi mo, yung barangay official pa rin na yun, at yun. So, hindi na re-reaffirm ng tao o hindi na re-remedy ng tao, ng mga botante, yung office na namumuno sa kanila. Yun ang epekto talaga. Habang tumatagal ang isang leader na hindi nagsasubject sa eleksyon, di ba? Hindi na itatama yung dapat itama or hindi na re-reaffirm yung tama na ginagawa niya. Okay po. Ito attorney, mga remaining question na lang po. Bilang election lawyer, Attorney Jericho, ano po ba para sa inyo yung pinakamalaking aral ng ganito ngang sitwasyon, paulit-ulit na barangay and sangguniang kabataan election postponement para sa Kongreso, COMELEC at sa mga botante? Palagay nyo attorney, kailangan na ba nating amyendahan yung constitution para ma-fix ang term ng barangay, attorney? Well, yung pag-amenda ng Constitution is very risky, no? If you open one door, ang daming mabubuksan yan. And hindi pa siguro tayo ready given our political landscape. No? Kasi baka mamaya, alam mo na, given the nature of our politicians and the people surrounding them, pag binuksan mo yung door to change the Constitution, maraming pwedeng mangyari. Pero ang take ko dito is that politics pa rin yung problema natin. Di ba? Politics pa rin yung problema natin. Tayo na normal na tao, we want to change the system, hindi natin magawa. Kasi may mga tao na kumokontrol dun sa karapatan natin. So at the end of the day, ang lagi ko sinasabi,
if you want ng pagbabago, bumoto tayo ng tama habang may opportunity tayo. Boto natin yung tama, hindi dahil sikat, hindi dahil mayaman, hindi dahil tinutulungan tayo sa panahon ng eleksyon. Pero yung alam natin na may maayos at magandang goal para sa Pilipinas. Yun yung dapat doon natin simulan. Sino yung leader na ilalagay natin dyan? Kasi pag naglagay tayo ng leader dyan na alam natin na gagawa ng hindi tama, kahit ano habang nakaupo siya, gagawin niya para ma-maintain niya yung power na yun. Pero kung yung leader na nilagay natin, naniniwala tayo na kayang baguhin yung sistema, na kayang ayusin at itama yung pamamalakad sa gobyerno, hindi magiging problema yung postponement. Kasi hindi siya natatakot. Di ba? Hindi siya natatakot. Hindi siya takot na mapalitan. Hindi siya natatakot na mawala sa pwesto. Kasi kahit pag gumagawa siya ng tama, di ba? Mananatili siya doon dahil gusto siya ng tao. Opo, yun. Ito, attorney, maisingit ko lang na katanungan para maliwanagan na din yung isip ng mga tao ngayon. Kasi may mga nagsasabi, bakit naman kasi sa dinami-dami naman ang petsang pwedeng ikandak yung election, bakit November 2 pa? All Souls Day yan eh. Pwede namang November 3, pwede naman daw anyang November 4. O kung hindi, next Lunes ng November na ibang petsa. Ano ba yung reason doon, attorney? Well, ngayon ko lang naisip kung anong pwedeng i-reason dyan. Pero isa siguro is dahil we go home sa November 1. People umuwi sa kanilang mga probinsya during November 1. Tapos holiday ang November 2. So para hindi na siguro ma-disrupt muna yung hindi magkaroon ng panibagong holiday. Masyado lang marami daw walang pasok So kung dadagdagan pa nila. Sinempo lang siguro. Hindi ko Opo, yun. Eto, attorney, second to the last question na lang. Sabi kasi dito, attorney, kung ordinaryong empleyado, hindi pwedeng i-extend o mag-extend ng kontrata pag walang performance review. Bakit daw, attorney, yung barangay official pwede? Hindi ba parang automatic renewal to kahit ayaw na ng tao? Attorney Jericho. Yun talaga yun, no? Kasi paano ba itatama yung mga politiko natin? 'Di ba? Yun yung election Election hindi lang yan pagpili Pagtama din yan ng mali. 'Di ba? Kung ayaw mo na yung mayor mo diyan, kaya mo na si congressman diyan, so wag mo siya iboto next election. 'Di ba? Yun yung mechanism na ginagawa ng election. Kaya habang walang election, hindi tayo nagkakaroon ng opportunity to correct. Hindi tayo nawawalan tayo ng opportunity na itama yung leader natin. Kung gusto mo siya, di boto mo uli. Diba? Pero kung mali na yung ginagawa niya. Yun yung isa sa privileges isa sa mga privileges ng politician. They're there for the next 3 years, the next 6 years. Now, meron silang at least limited meron silang security of tenure in a sense. The next 3 years, dito ako makapangyarihan dito. Unlike yung normal na empleyado, di ba, magkuha ka lang ng ballpen, mag-uwi ka lang ng bote ng toyo dahil wala kayong toyo sa bahay. Sisibakin ka, tatanggalin ka sa pwesto. Dito rin mag-uwi ka ng 10 maleta, mag-uwi ka nag-deliver ka ng maleta, di ba? Hanggat ikaw hindi ka na re-elect or kasuhan ka, pero yung kasuhan, di ba, napakahirap. Ang dami mo kailangan gawin, di ba? Pero that's the privileges. Kaya nga, simula pa lang, itama natin. Doon sa pagboto pa lang, i-maximize natin kasi hindi siya yearly, hindi siya everyday na pwede mong gawin Every 3 years mo lang siya gagawin, sa barangay every 4 years. So doon pa lang sa mood na yon, itama na natin. Hindi tayo mamblema. Okay po. O sige, attorney, bago po tayo magtapos sa ating interview, sige, attorney, ibigay ko ulit sa inyo ang linya. Baka meron po kayong gustong iwan na mensahe sa atin pong mga listeners and viewers, lalo pa malapit na, attorney, yung deadline ng registration. And sa mismong election, attorney, ano ba ang ating paanyaya sa kanila, Attorney Jericho? Well, bumoto tayo. Exercise the right to vote. Yan lang naman lagi natin sinasabi. Exercise the right to vote. Dito, makapangyarihan tayo. Bilang normal na Pilipino, dito makapangyarihan tayo. Kaya nga, lagi lumalapit yung mga yan sa atin tuwing election Di ba? Gigilid siya mga bahay kahit nasa kasulok-sulukan na. Pumupunta sila. Kasi alam nila kailangan nila tayo. Pero mas pakita natin na mas kailangan natin sila. Hindi na kailangan. So, bumoto po tayo ng tama. Ilan naman lagi ko sinasabi. Bumoto po tayo ng tama.